Mayong gabi na pod pag-usab sa tanan, pasalamat kita sa Ginoo sa panahon nga makapadayon ta sa ato nga live devotion, online gospel devotion. Salamat sa inyong support. Salamat sa inyong prayer nga ang ato nga devotion mapadayon nato kini. Karong gabi late ko gamay kay naay mga preparation sa among camping gihimo. So at least ugma makaadto kami sa camping sa dili ta siguro makahimo usa sang atong devotion for maybe 3 nights kay didto kami sa campsite. So karong gabi ma-pray ta usa before ta magtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo. Langit nun ug may gugmao nga Dios, salamat karong gabi sa panahon nga gihatag nimo diha kanamo. Salamat nga karong adlaw dala kami Ginoo sa amo mga pag-awit, mga pagdayeg diha Ginoo sa imong balaang ngalan. Salamat nga nakasimba kami diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Hari na pud kami karong gabi magatuon sa imong balaang pulong sa among devotion. Tagi kami kaalam nga langit nun, masabtan na mo Ginoo yung balang pulong. Salamat sa mga co-workers nga naga-support niini, amo mga friends, mga relatives, mga classmates nga support niini Ginoo pinaagi sa pagpakiguban every night. I-bless kami karong gabi sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, bali karong gabi so in relation sa ato nga gitun-an gabi diha sa verse 17, James chapter 4 verse 17, diha ta nagtuon gabi So for this evening ato tun-an ang 14. So sa gihapon ka bersikulo ang ato nga tun-an, James chapter 4 verse 14, mao ni ang ato nga tun-an karong gabi Ako basahon dinhi sa Bisaya, wala kamo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot og unya mahanaw. Ako usbon sa pagbasa, wala kamo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot og unya mahanaw. So mao ni ang ato nga topic, the uncertainty of the future. Tinuod mo gina no. Wala ta kay balo kung unsay mahitabo diya kanato ugma. Wala ta kay balo kung kanus ata kwaon sa Ginoo or kanus mo balik ang Ginoo ni ining kalibutan. That is why ingon ni Haring Solomon, ang ato mga hinaguan dinhi sa kalibutan ingon niya all is vanity. Walay kapuslanan kung kuhaon na ta sa Ginoo ni ini nga kalibutan. Ingon ni James diya sa verse 4 ingon niya maba ang ato nga kinabuhi. So mubo ra gyud kuno ang ato nga kinabuhi. That is why dili ta maka salig totally sa ato ra nga kaugalingon. So kinanglan nato gyud ang Ginoo. Kay ang Ginoo ra mao nakahibalo kung unsa ang ato nga kaugmaon. So the uncertainty of the future. The verse highlights the lack of control we have over the future. Wala tay control sa atong kaugmaon, wala ta kay balo gani kung unsa ugma makamata pa ta o sunod adlaw o unsay may tabo diha kanato kay dili kita maoy nagagunit sa ato nga kinabuhi. That is why ang bala ang kasulatan, ang verse 14, challenge niya kanato, urging us to acknowledge that we don't know what will happen tomorrow. So mao na ang ginabutang sa ato nga una-una sang bersikulo 14
nga wala ta kay balo sa ugma kung unsay mahitabo diha kanato. Ah, usa na siya kapag pasidaan diha kanato nga as much as possible at present ang imo kinabuhi itugyan gid nimo diha sa Ginoo. Sa life as a mess, ang kinabuhi kuno pareho ra sang gabon ang gigamit niya dinyo. Yes, ng usbong or gabon. Sa that is a metaphor nga gigamit sa Ginoo ang mess that appears for a little time and then vanishes. Illustrates the brevity and transient nature of human existence. So aton nga kinabuhi mubo ra gyud ni ining kalibutan. That is why ang gigamit ni sa Ginoo, gigamit niya dinhi karong gabi nga ang ato kinabuhi kinahanglan nato i-prepare sa atubangan sa Ginoo nga kung kuhaon gid man ka sa Ginoo moabot gid man ang panahon nga kuhaon ka sa Ginoo, at least prepared ka sa pagatubang diha sa Dios. Sa uncertain ato nga future, Ginoo ra niya kay nasayod ni ana. Ang ato kinabuhi mubo ra gyud ang ato kinabuhi. Transcend ra ta niining kalibutan o malagi ra ta niini nga kalibutan. So that is why kay malagi ta niining kalibutan kinanglanon nato is humility and dependence on God. So kinanglan ta magpaubos sa ato kaugalingon kag magdepende ta diha sa Dios. Sir Nilo, good evening diha sa imuha, and then Sir Villapuerte, salamat sa inyong presensya permi sa ato nga devotion. Isa na siya ka challenge pod sa ako ang part. So ari ang kay mabaat o kinabuhi ang challenge sa gidya kanato kinanglanon nato magpaubos diya sa Ginoo kag magdepende ta diya sa Ginoo. Wala man ta kay balo kung unsay mahitabo diya kanato. That is why instead of boasting about future plans, James encouraged a humble acknowledgement that our lives are in God's hands and we should seek His guidance and will. So ato nga kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo or naa sa Ginoo. So wala kay mahimo kung kuhaon nga na sa Ginoo whether we like it or not. Kung time na nga appropriate sa Ginoo alang diya kanimo, kuhaon gid kaniya dinhi sa kalibutan by any means. Ang uban nagakatulog raw wala na nakamata. Ang uban na aksidente, ang uban nagsakit. Lahi-lahi ang mga pamaagi sa Ginoo, but usa ra gyapon ang padulngan nato. Ang buot ang ginagamit na sa Ginoo nga mga pamaagi kung paano kakuhaon sa Ginoo. So instead ingon niya nga mag-boasting ka, magpasigarbo ka sa imo mga plano, sa imo nga future, sa imong kinabuhi, gi-challenge ka sa Ginoo, gi-challenge ta sa Ginoo nga mangayo ta sang iya nga guidance. Ma-pray ta, Ginoo, tabangi ko sa imo ako nga mga plano sa ako nga kinabuhi. Ang ato kinabuhi is naa sa kamot sa Ginoo. Each one of us naa sa Ginoo ang ato nga kinabuhi. That is why as much as possible we need to acknowledge ang guidance sa Ginoo. And then ari ingon niya warning niya dia is avoiding presumption. The verse cautions against acting with presumptuous confidence, suggesting that we should not be arrogant or overly reliant on our own plans. Dili ta magsaligra sa ato nga kaugalingon.
Kay as I said nga human as we are limited ta, dili ta perfect. Makahimo ta sang mga kuano, sang mga sala at tubangan sa Ginoo and then masipyat gid ta sa aton nga mga desisyon. That is why from time to time pangayo gyud tabang diha sa Ginoo sa imo mga plano sa imo nga kinabuhi. Sa i-avoid na siya ang pagpasigarbo sa imo nga kaugalingon. James chapter 4 verse 14 reminds us of the fleeting nature of earthly life, urging us to live each day with a sense of purpose and gratitude. Sense of purpose and gratitude. Sa ato pa, kinahanglan kita magpasalamat sa Ginoo adlaw-adlaw. Kay that is an opportunity for us nga hatagan ta sang dugang panahon sa Ginoo nga mag-enjoy nining kalibutan together with our loved ones, together with our friends. Kuha na siya opportunity na nga gihatag sa Ginoo. That is why for a month na siguro, ingon nato nga uh, everyday life is a gift from God. Mao na permi ato nga hinumduman, no? Everyday life is a gift from God. Gift na nga gihatag sa Ginoo ato kinabuhi hangtod karon. That is why kinahanglan ta nga magpasalamat sa Ginoo, acknowledging our dependence on God and the uncertainty of the future. So acknowledge ang kunon nato nga wala gid ta kay balo sang ato nga kaugmaon ang naara gid sa Ginoo. So we should depend uh, diya sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. So that is why karong gabi mga kwan no, mga reminders na pud kini diya kanato may tungod sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. The verse encourage us to appreciate the present moment and to focus on serving God rather than accumulating position or making grand, okay, making grand plans without His guidance. So mauni ang iyang ano, focus na to is serving God. Ngunya din niyo is to appreciate the present moment and to focus on serving God rather than accumulating position sa dinhi sa kalibutan. Gather ka daghang nga mga posisyon nimo, daghan nga mga kabtangan nimo niining kalibutan and time will come bayaan na nimo gihapon tanan. That is why ingon sa Biblia, gikan ta sa abog mobalik pud ta nga naanak ta nining kalibutan nga wala tay dala, then mawala pud ta nining kalibutan wala pud tay madala. Sa service sa Ginoo pinakaimportante samtang naa pa ka dinhi sa kalibutan. So focus nato is on serving God. Kay opportunity ni nga gihatag sa Ginoo kanato nga magkinabuhi pa ta nining kalibutan in spite mo ra ato nga kinabuhi nga gihatag dinhi sa Ginoo. That is why ingon sa Psalmist 90, yes, 92, I think 92 verse 12, 92 verse 10 siguro. Ang ato kuno nga kinabuhi para gihatagan ta sa Ginoo sang 70 years old, 70 years dinhi sa kalibutan. So mauna na kamubo ang ato nga kinabuhi 70 years or 70 years old, igo na ang imong kinabuhi. Apan sa ilalom ingon niya kung makaabot kag 80, 90, that is grasya na siya sa Ginoo diya kanimo. Apan ingon niya at that span of time daghan na kasakit, daghan na kagimulo, daghan ka na problema. So that is why as much as possible napakay kusog paggamit diya sa Ginoo.
So ang key points nga makita nato dinhi karong gabi is ato kinabuhi is mortality. Mamatay gid ta. Mawala gini ang atong lawas kay dili pa ta immortal. Mortality. Life is short and uncertain, like a mist that appears and vanishes. So, mubo ra gyud ato kinabuhi. I think nga mao to nga to gitun-an gabi nga kung nakabalo ka nga maayo ang pag-alagad sa Ginoo buhata. Maayo ang pagtuman diya sa kabubuton sa Ginoo buhata. Kay kung wala nimo ka nagibuhat then sala ra gyapon diya sa imuha. So mortality, life is short and uncertain, like a mist that appears and vanishes. And then another one is, ingon niya, present moment. Ari dit naata karon dinhi sa kalibutan, that is a present moment nato. We should focus on the present and live each day to its fullness. So enjoy sa imong panahon nga gihatag sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo diya kanimo karon ni enjoy kana nga panahon sa pagbuhat sang imong mga plano uban sa Ginoo sa pag-enjoy together with your family, together with your mga friends, i-enjoy na siya kay moabot ang panahon nga dili na ka maka-enjoy, dili na ka makapakig-uban diya kanila. And probably kuhaon na ka sa Ginoo. So that is why at your present time, i-enjoy na siya. And then, ari, mortality, present moment, and God's sovereignty. Okay, God's sovereignty, we should recognize that God is in control of our lives and future. Mao na pirmi ato una-una no. Ibutang nato sa ato una-una sa ato kasing-kasing God is in control of our lives and future. Siya ra ang Ginoo ra mo'y nagakontrol. Siya ang nakaibalo sa tanan kung unsay ato kaugmaon, unsa ang mahitabo diya kanato. Kay ang atong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo. Naa sa plano tanan sa Ginoo. God is in control of our lives and future and we should trust His plan. Mao na siyang solusyon, no? Kay siya man mo'y nagakontrol kanato ang Ginoo man og sa atong kaugmaon. So ang ato nga angayan nga buhaton saligan nato ang plano sa Ginoo. Unsa man ang mga plano sa Ginoo makapaayo kana sa tanang mga katawhan kung mag-submit ra ka diya kaniya. That is why we need humility. We should avoid arrogance and pride. Instead, submit ourselves to God's will. Submit ourselves to God's will. Dili ta magkuang kuno mangin arrogant, kanang magarbuhon, mapasigarbuhon kundili itugyan nato ato kinabuhi ngadto sa Dios. Kag magsunod sa kabubuton niya in line with God's will. Kay ang enjoyment na aragyod sa Ginoo. Ang enjoyment na aragyod sa pag-alagad sa Ginoo. And we are sure, we are secure kung naa ka sa Ginoo. Kay God is in control. And then purpose. We should live with a sense of purpose, seeking to fulfill God's will in all we do. Daghan man ta buhaton adlaw-adlaw, daghan ta mga plano adlaw-adlaw, maybe daghan ka mga trabaho pud adlaw-adlaw, but see to it nga kana tanan ang Ginoo gihapon mao'y madayig. Sa tanan nga mga plano nimo, see to it nga ang Ginoo mao'y madayig ni ana. Or else makahatag man sang kuano, makahatag challenge diya sa uban. Sa morning mga kuano, mga painumdom diya kanato, the uncertainty of the future. Good evening diya sa kay Sir Eugene Malihok
sa Bacolod. Salamat sa imong padayon nga pag-support sa ato nga devotion, evening devotion. Sa good evening sa inyo tanan. And then ato padayon nun, aring lesson nato makita karong gabi. Sa lesson number 1 is recognize the uncertainty of life. Recognize the uncertainty of life. James 4:14 reminds us that we cannot control the future and our lives are fragile and fleeting. This understanding should lead to humility and reliance on God's guidance rather than presumptuous planning. So ang buot ra niya ipasabot ni ini nga ang kuno nato nga wala ta kay balog yun sang ato nga ugma. Wala ta kabalo kung ano matabo sa aton ng buwas. Sa sunod buwas, sa sunod nga bulan. But we should know that God is in control. Ang Ginoo mao'y nagakontrol sa tanan, sa tibuok kalibutan. That is why kinanglan nato nga ingon niya mag-rely ta diya sa Ginoo. Magsandig ta diya sa Ginoo. Salig ta diya sa Ginoo kay siya rang nakaibalo sa tanan. Sa live purposefully. And then hari mga dugang nga lesson nga ato makita no. Okay. Because life is short, we should make the most of each day, focusing on what truly matters and aligning our actions with God's will. So kay mubo man ang atong kinabuhi, we should make the most of each day. So ang tanan nga mahimo nimo, enjoy nimo, mga trabaho nimo, ang tanan nga mahimo nimo nga nang adlaw buhata. Focusing on what truly matters. And ang pinaka-importante is aligning our actions with God's will. Kinanglan, ang tanan nga ato ginabuhat adlaw-adlaw in line or align na asa kabubuton gyud sa Ginoo. So, another one is, ingon niya din is, trust in God. Mao ni ang pinaka maayo nga buhaton nato kay mubo man nato kinabuhi kay life is short and fragile dali ra ta kuno mawala pareha kuno sang ang word nga gigamit nga fragile pareho na sang botilya pagkahulog niya na mabuak then wala na dili na siya magamit. So mao na ang ato nga kinabuhi. Pareha ni ana ato kinabuhi. So solution is trust God. Excuse. Saligi ang Ginoo. We should trust God to provide, be the judge and left us up in His time rather than relying on our own schemes sa atong mga pamaagi. So, tugyan na to ato kinabuhi diya sa Ginoo. Saligan nato ang Ginoo nga maka-provide siya sa ato nga makinahanglanon. That is why ingon ni San Pablo diya sa Philippians chapter 4 verse 19, God supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. So mauna siya ang buot ipasabot sa Ginoo. Ingon ni David gani, ingon niya, God is, the Lord is my shepherd, I shall not want. Excuse. Ang Ginoo ako magbalantay, walay nakulang kanako. So mao na ang Ginoo. Trust God. And then, okay, prioritize eternal value. So mubo man ato kinabuhi, siguro ato kamatayon, siguro nga kwaon ta sa Ginoo niining kalibutan dada. Ang pinakamaayo nato buhaton is prioritize eternal value. Eternal value, that is, ningon niya,
to invest in eternal treasures and relationships, recognizing that our time on earth is limited. So ato eternal value diya sa Ginoo. So recognize na to ang no, ang relasyon unag yun diya sa Ginoo. Kung wala ka pa'y relasyon nga nahimo diya atubangan sa Ginoo, buhata karon kay wala ta kay balo kung hangtod kano sa kuhaon ta sa Ginoo, magkinabuhi ta ni ining kalibutan. Ay duhop tungod sang sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva, kana nga sala na panunod sa tanang mga katawhan. That is why tungod ni ana nga sala gisilutan ang tao na putol ang atong relasyon at tubangan sa Ginoo. Ingon ni San Pablo sa Roma 3:23, for the wages of sin is death. So ang atong relasyon sa Ginoo naputol tungod sa sala nga ato na panunod. That is why titled ta nga silutan sa Ginoo sa didto sa linaw sa kalayo. But praise God, hangtod karon gihatagan ta sa Ginoo sang higayon nga mabalik ang atong eksakto nga relasyon diya sa Dios. Pinaagi sa kang Kristo Jesus. Sa ato nga pag tuo og pagdawat sa kang Kristo Jesus nga ato manluluwas, ingon sa Juan 1:12, gihatagan ka niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Nabalik imong relasyon ngadto sa Dios. That is mao nang pinaka importante sa ato nga kahimtang karon. Wala ta kay balo kung kano sa atakwaon sa Ginoo. But see to it imong ang imong relasyon sa Ginoo na sitol na nimo pinagi sa pagtuo o pagdawat nimo kang Kristo Jesus nga imong manluluwas. So, ari mga napatay ilaps na to gamay sa ato nga oras kay naleta gamay. So, ari ang kuan na lang ang ato nga tun-an karon ang application nato sa adlaw-adlaw nato nga pag-alagad sa Ginoo. So, dirita, application, bisag 5 minutes na ma-extend na to, no? Applications nato is humility and dependence on God. Mao na pinaka-importante. Pagpaubos sa ato kaugalingon diya sa Ginoo, kag magdepende diya sa Ginoo. Magtugyan sa ato kinabuhi diya sa Ginoo. That is why ang James chapter 4 verse 14, it is a powerful reminder that we are not the master of our lives. Dili kita ang master, dili kita mo'y tag-iya sa ato kinabuhi. Ang Ginoo mao'y nagagunit ni ini. So kinanglan nato magdepende ta diya kaniya. Ma'am Lizel Bonggay, salamat sa padayon nga pag-support. Good evening diya sa imuha. Then sa inyong tibok family. Okay, ato padayon nun, dili kita mo'y master sa ato kaugalingon na ay master nato nga which is mo ng Ginoo. So kinanglan ta magdepende diya kaniya. We are dependent on God's grace, mercy, and will for every moment. Kita nimo ng God's grace. Grasya raman na tinuod sa Ginoo nga hangtod karon naa pa ta. Grasya sa Ginoo nga adlaw-adlaw gihatagan ta sa pagkaon. Grasya ang tanan, and even sa ato nga kaluwasan, by grace we are saved. Through faith, maluwas kita pinaagi sa atong pagtuo sa kang Kristo Jesus. Dili kay ang atong pagtuo maoy nagluwas ka nato, kundili nga ang atong pagtuo sa kang Kristo Jesus nga siya ray makaluwas ka nato, mao nang magluwas diya ka nato. Pagtuo nato sa kang Kristo Jesus. That is why pagka 9 ingon niya, not by works, not of works, lest any man should boast. Ephesians chapter 2 verse 9, dili kay pinaagi sa atong maayong buhat, kay bason ang tao ingon niya magpasigarbo.
So by grace we are saved, and mercy kaluoy na sa Ginoo nga hangtod karon gidugangan ta sa Ginoo sa ato kinabuhi. Sa ari mga mauning kuan no, usa sang makuha nato nga application. Paduol diya sa Ginoo, paubos diya sa Ginoo, and itugyan nimo kinabuhi ngadto sa Dios. And then ari living with a short-term perspective, panglantaw nimo ba? The verse encourage us to live with a sense of the impermanence of earthly things. We are not to get caught up in the enjoys and cares of this life to the point where we forget the brevity of our time here and the eternal significance of our actions. Kabay ko no, dili ta magkalimot nga mubo ato kinabuhi ni ining kalibutan. That is why dili ta mag-focus sa mga kabalaka ni ining kalibutan. Mga pag-gather sang mga kabtangan ni ining kalibutan. Ang pinaka-importante ingon niya diya nga imong kinabuhi is naa diya sa Ginoo, natugyan nimo sa Ginoo. And then kay gamay na lang kay ang atong oras ari. Last nga atong makuha is this. Trusting in God's sovereignty. This is the last nga atong makuha karong gabi. So hope and pray nga makahatag kini sang kuan no, sang mga reminders diya kanato. Our life is uncertain. The uncertainty of life. So, trusting in God's sovereignty. Saligi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ultimately, James 4:14 encourages us to trust in God's sovereignty and His ability to guide our steps. Mao nang pinaka-importante sa nagakinabuhi tanin ning kalibutan. Much more nga wala ta kay balo kung unsay mahimo nato ugma, sunod ugma sa buwas o sa dason nga adlaw. So, trusting in God's sovereignty. Ingon niya din is trust in God's sovereignty and His ability to guide our steps. Ang Ginoo ra gyud ang pwede maka-guide, makatultol diya kanato adlaw-adlaw nga mga plano nato sa ato nga kinabuhi. Maybe plano sa imong family, sa atong family, plano sa ato mga trabaho, but kinanglan nato ang tabang gyud sa Ginoo. We can live calmly knowing that He is in control and that His will is always ultimately carried out. So, kabay unta nga ibutang nato ni sa ato nga kasing-kasing no. God is in control. He is in control. And that His will is always ultimately carried out. So, salamat kayo sa balaan nga pulong sa Ginoo nga ato nga natun-an karong gabi. The uncertainty of the future, but praise God nga naay solusyon ang Ginoo. Solusyon sa Ginoo is trusting in His sovereignty. In spite mo ato kinabuhi, solusyon nga gihatag sa Ginoo, salig ra ta sa Ginoo. Kay siyang nagagunit siya ang nagauyat sang aton nga kabuhi dinhi sa diri sa kalibutan. So hope and pray nga itugyan sa Ginoo imo nga kinabuhi, ang atong kinabuhi. Especially sa mga wala pa diya sa Ginoo. Wala pa siya relasyon nga nahimo atubangan sa Ginoo karon. Itugyan nimo kinabuhi diya sa Ginoo kay wala kay balo kung unsay may tabo diya kanimo ugma. Dili ta mao nga control sa ato nga kinabuhi. Kani itugyan sa Ginoo imong kinabuhi even for this evening. So daghang salamat karong gabi kay nakalapse na ta gamay. Mga 7 minutes nang nalapse nato sa ato nga time.
Pero thank you sa inyong support. Thank you sa inyong mga prayer sa atong devotion. Ma-pray ta. Salamat langit nga Dios karong gabi sa kayo nimo. Salamat sa pulong nimo nga amo na pud natun-an challenge niya kanamo sa tugyan sa amo kinabuhi diya kanimo pagsalig Ginoo diya kanimo because ikaw Ginoo ang naga-control sa amo kinabuhi na ikaw nagagunit ni ini gani karong gabi ginatugyan namo kini diya kanimo uban ni kami amo mga friends sa Facebook mga friends Ginoo amo mga silingan bisan pa mga relatives amo Ginoo mga classmates Ginoo ikaw gid magtabang. And our prayer, Father, that you will keep them safe karong gabi and ni-prepare sila sa ilang mga buhaton bisan pa ugma nga adlaw. Kani tugyan namo og ginasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Kay maayo gyud nga gabi sa tanan.